Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, militar ng China nagbabala na naman sa Pilipinas. Nagbabala ang militar ng China nitong linggo laban sa umano'y provocations ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kasabay ng pagpapatrolya sa rehiyon. Ayon sa tagapagsalita ng Southern Theater Command ng Chinese military, dapat umanong agad na itigil ng Pilipinas ang mga hakbang nito na umano'y lalong nagpapalala sa tensyon. Magugunitang lumala ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, na madalas nagreresulta sa banggaan ng mga Coast Guard vessels at malalaking naval exercises. Kaugnay nito, wala pang tugon ang Philippine Maritime Council at Armed Forces of the Philippines ukol sa naging pahayag ng China, gayon din ang Embahada ng Pilipinas sa China. Samantala, inanunsyo naman ng US Indo-Pacific Command na nagsagawa ng joint maritime drills ang Japan, Pilipinas, at Estados Unidos, sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone mula noong Huwebes hanggang Sabado, upang palakasin ang kooperasyon sa rehiyon at itaguyod ang Free and Open Indo-Pacific. Giit ng Amerika, patuloy nilang pinangangalagaan ang karapatan sa malayang paglalayag at paggamit ng karagatan at himpapawid alinsunod sa international law. Sa hiwalay na pahayag, muling iginiit ni US Secretary of State Marco Rubio ang suporta ng Amerika sa Pilipinas at tinuligsa ang destabilizing plans ng China kaugnay ng isang pinagtatalunang isla sa rehiyon, ang 11th Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, at Japan sa West Philippine Sea, kahit na umaligid ang mga barkong pandigma ng China sa lugar. Ang BRP Jose Rizal ng Philippine Navy ay naglabas ng isang hamon sa radyo sa isang Chinese People's Liberation Army Navy vessel na nakitang tumatakbo sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang mensaheng ito ay nakadirekta sa isang Chinese warship na kinilala na may bow number 551, isang Jiangkai-class frigate, na nadetect humigit kumulang 7 nautical miles mula sa BRP Jose Rizal at 35 nautical miles sa timog kanluran ng Capones Island sa Zambales. Tumugon ng Chinese Navy sa pamamagitan ng radyo. Di nagtagal, nakita ng radar ng Philippine Navy ang isa pang barkong pandigma ng China sa paligid. Chinese warship 551. This is Philippine Navy warship FF150. In accordance with the Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zone Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, of which you are part of, and the 2016 Arbitral Award, you are advised that you are sailing in the Philippine Exclusive Economic Zone at approximately 35 nautical miles southwest of Capones Island, Zambales, Philippines. You do not possess the legal authority to conduct patrol in the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to the higher authorities. What is your intention? Over. 我是享有主权豁免的中国军舰，我在所有沿岸国领海外的区域进行合法军事行动。Philippine Navy Warship 150. This is Chinese Navy Warship 551. This is a Chinese warship that enjoys sovereign immunity. We are taking legal military operations beyond the territorial waters of all the littoral countries. Over. Ayon sa Navy, ang enkwentro ay hindi nakagambala sa patuloy na pagsasanay o nakompromiso ang kaligtasan ng anumang mga asset na kasangkot. We usually do this activity sa mga Chinese Navy na pag na-detect po natin sila, una po talaga tayo mag-initiate ng challenges para malaman nila na sila ay nasa Philippine Exclusive Economic Zone at meron tayong pinangangawakang batas na sinusunod sa international law at Philippine Maritime Law. Po, tuloy-tuloy lang po tayo sa activities natin. Yung pinaka-purpose naman po natin is ang interoperability with the US and Japan. So, while monitoring yung mga activities nila, so far hindi naman po sila nakaka-affect sa activities po natin. Hindi tayo masisindak. Nakumpleto ng Pilipinas, Estados Unidos, at Japan ang isa pang round ng Joint Maritime Drill sa karagatan ng San Antonio, Zambales, na minarkohan ng pangalawang naturang ehersisyo ngayong buwan lamang. Sinabi ng AFP na ang mga aktibidad ay hindi lamang nagpalakas ng interoperability sa mga kaalyado, ngunit binibigyang diin din ng desisyon ng bansa na ipagtanggol ang mga karapatan nito sa dagat sa West Philippine Sea sa ilalim ng internasyonal na batas.
Kasama sa mga asset ng Pilipinas na nakadeploy ang Philippine Navy's guided missile frigate na BRP Jose Rizal, 5 FA-50 fighter jets, isang C-208B surveillance aircraft, at mga helicopter. Ipinadala ng Indo-Pacific Command ng United States ang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS John Finn, isang Boeing P-8A Poseidon intelligence, surveillance, at reconnaissance, at isang hindi matukoy na bilang ng mga Sikorsky MH-60R helicopter. Ang Japan Maritime Self-Defense Force, sa kabilang banda, ay nag-deploy ng tank landing ship na JS Osumi, na itinatampok ang amphibious at pinagsamang maritime operations exercises. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.